Paano pabanguhin ang maamoy na ulo at buhok at anit? 'Di ba minsan parang maamoy yung ating ulo? Para malaman nyo, 'di ba may tip ng inyong mga daliri? Pwede nyo ikapit dun sa loob ng inyong anit, tapos amuyin ninyo. Ano ba yung amoy? Dun nyo malalaman, maasim ba? Di ba yung mga bata sasabihin natin, naku, ang asim naman ng ulo nito. O kaya minsan parang keso o parang hinubad na medyas. May mga dahilan ho yun at tuturuan ko kayo ano ang gagawin at ano yung gamutan, treatment. Baka naman may fungal infection, may folliculitis, may balakubak, may eczema. Nagko-contribute ho yan sa pangangamoy ng inyong ulo. Or kaya hindi talaga kayo nagsashampoo ng tama. May tinatawag po tayong seborrheic dermatitis o yung balakubak. Ito yung may nakikita kayong mga puti-puti na nahuhulog dun sa inyong buhok at saka makatito. Ang gamutan, anti-dandruff shampoo. Pwede na ho yung nakikita nyo sa grocery or sa supermarket. Yung mga Selsun Blue, Head and Shoulder. Pag ho ginagamit nyo yon, di babasain nyo yung buhok nyo. Maglagay lang ho ng shampoo sa inyong palad. Tapos, lagyan nyo konting tubig. I-stay, tapos ilagay para mas mabilis maihalo at saka mailagay sa buong ulo. Ngayon, ipastay nyo ng mga 3 minutes. Kailangan ma-absorb muna bago nyo banlawan. Kasi iyon, may taglay huyang mga selenium sulfide o kaya ketoconazole para sa fungal. Kasi maaring fungal ang dahilan. So, kaya nag-iipon yung fungus tsaka yung bacteria, magdudulot ng pangangamoy. Sa mga tao naman na may psoriasis, ito po, kailangan na silang pumunta sa kanilang dermatologist o kaya talagang pag may problema kayo dun sa inyong buhok, sa inyong anit, ang pinupuntahan po ay ang ating mga dermatologist. Bibigyan kayo ng mga gamot para sa psoriasis katulad ng mga steroids, clobetasol, salicylic acid. Sila na po ang magtuturo paano nyo gagamitin yon. Pero pag talagang may concern kayo sa inyong balat, punta lang po tayo sa ating mga dermatologist, sa mga PDS, Philippine Dermatological Society. May mga tao sobrang pawisin o kaya baka ang trabaho nyo ay lagi kayo nagpapawis. Halimbawa, cook kayo sa karinderya o kaya medyo mainit o kaya mahilig kayo mag-exercise. Pag ho ganon, kailangan mag-shampoo tayo everyday. Minsan lang, baka mali yung pag-shampoo natin. So, kailangan tayong mga Asians, dahil nasa mainit tayong bansa, mainam everyday ang pag-shampoo. Kaya lang, pag menopause na, syempre, nagda-dry na yung buhok natin. So, medyo inilalayo-layo na natin yung pag-shampoo natin. So, pag ganon, pag layo-layo, kung hindi talaga kayo makashampoo, yung makapagbasa ng buhok, meron din yung mga tinatawag na mga dry shampoo. Nakita ko ho ito sa Watsons tsaka sa Mercury. Ito po yung example. I-spray nyo lang po ng malayo dun sa inyong buhok. Ganyan. Tapos, yan, ganyan, no. Malayo, medyo 12 inches away. Yan. Tapos, tsaka nyo ikakalat dun sa inyong ulo para medyo mabango yung inyong ulo. Meron din naman kung talagang conscious kayo. Siyempre tayong mga babae gusto natin mabango yung ulo. Meron na rin hong mga hair freshener. Iba't ibang kind, may mura, may mahal dun sa inyong mga beauty shop. Katulad nga po ng Watsons and Mercury. Marami pa pong mga brands out there, hindi po kailangang maging mahal. Basta kailangan lang in between na babanlawan at nasyashampoo nyo mabuti. Kasi ang isa pa ring cause, baka naman merong mga tumubong bacteria o fungi. Pag pinaghalo nyo po yung oil galing dun sa anit, bacteria or fungi, tapos yung pang mga polusyon o dumi o alikabok dahil namamasahe lang tayo, pag umuuwi, sumasakay jeep, bus, magdudulot din yan ng pangangamoy ng buong ulo, ng buhok, at saka ng ating anit. Yung kinakain nyo, may kinalaman din yun. Baka puro tayo meat sa ating kinakain. Kumain po tayo ng maraming prutas at gulay kasi yan ang nagbibigay ng mga vitamin C at saka mga biotin. Sa mga eggs, meron din yon para gumanda yung ating kutis, yung ating anit at saka yung ating buhok para hindi maging very dry.
Pagdating sa hair products, kung sa tingin nyo marami kayong ginamit na mga wax, gel, o kasi 'di ba uso ngayon yung mga pampataas mousse, pampataas ng buhok or hairspray, kailangan binabanlawan yan mabuti, tsaka sina-shampoo din mabuti para hindi magkaroon ng build up. Tapos tamang paliligo at least once a day pag dito tayo sa Asian countries kasi mainit dito sa atin. At pwede ho kayong gumamit, kung regular shampoo kayo, at least once a week, pwede ho kayong mag-anti-dandruff shampoo para maiwasan lang yung pangangate or pag-build up ng balakubak. Paano ang tamang paliligo pag shampoo ng inyong buhok? Basain mabuti. May mga tao kasi hindi binabasa muna mabuti yung kanilang buhok. So, basain mabuti. Pag basang-basa na, maglagay kayo ng shampoo dun sa inyong palad. Pwede nyo lagyan ng konting water para mas mabilis gamitin. Ilagay dun sa inyong buhok. Tapos, ang pagdating sa anit, gamitin lang yung dulo ng inyong mga daliri. Huwag po yung kuko kasi baka mag-cause ng pagsusugat. Another problem pa ho yun. Tapos, babanlawan mabuti. Kung gusto nyo pang mag-conditioner, dun lang ho sa dulo or dun sa hair strands lang. Tapos, banlaw ulit. Meron din mga 2-in-1, shampoo and conditioner in 1. Okay din ho yun. Ano pa yung mga bili natin dito sa ating bansa? Mainit, lalo na pag summer. Kung pwede araw-araw, shampoo. Pwede po yung mga hair perfume, gaya ng sinabi ko, hair freshener. Tapos, pwede yung mas mababango. Actually, ang dami ng mababangong products out there na pagpipilian dun sa mga grocery at supermarket. So, kung gusto nyo talaga mabango, isubok nyo. Lagi ho nating lalaban yung ating punda. Baka kailangan once a week at least nilaban, pinalitan. Tapos, yung ating mga suklay, hairbrush, pins, headband, hairpins, kailangan ibinaba din natin sa sabon at babanlawan din. Tapos, kung talagang hindi tayo makashampoo everyday, meron na pong mga dry shampoo na pwede tayong gamitin. So, sana po, ito, lalo na sa ating mga girls at sa ating mga bata, pwede nating pabanguhin ang ating ulo, ang ating buhok, at yung ating anit. Para, syempre, pag gumanon yung buhok nyo na hinangin sa ibang tao, mabango ang kanilang maaamoy. Salamat.